Kamusta mga ka-Gen-Z Moms? Ang tagal nga na naman nung ako'y huling nakapag-upload dahil nga naging busy yung mga ka-Gen-Z Moms. Papunta nga po akong Bulacan. So, sa pagpunta pa lang ng Bulacan at sa Bulacan, may rami po akong gustong ibahagi sa inyo ng mga kwento at pinagmulan ko po mga ka-Gen-Z Moms. Kaya naman naging Dora Explorer ang peg ko today. Charot lang. Tara, samahan niyo ako. Una kong ibabahagi na kung napansin niyo yung simbahan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, mga araw na natirahan po din naming magkakapatid. Dahil itong simbahan na ito ay isa struktura na gawa ng aking ama. Kasagsagan na malakas pa ang pagkokontrata niya sa mga pabahay, building for business, yun nga sa church or city hall. Kung napansin niyo rin po kanina yung Novaliches Robinson, sa harap po yun ng SN Fairview. So bago po tayo magdiretso ng Bulacan, ay isa rin po sa naging part yun ng buhay ko dahil dun po kami dati nakatira na may bayat lupa nung nabubuhay pa yung aking nanay nun. Kaya natin yung aking ama na talaga kilala po pagdating sa paggawa ng mga struktura dahil bukod sa na pinagkakatiwalaan siya sa budget ay kalidad po talaga at mabilisan ng paggawa. Di tulad ng karamihan ngayon ay marami nang nai-scam or 5 years to 10 years bago nagagawa natatapos yung bahay na pinapangarap. So anyway, magpas na ng tulay. So ito na mga ka-Gen-Z Moms, yung nagpa-flashback yung mga memorable place na tinatambayan ng mga classmate ko namin or ka-churchmate o mga ibang taga-churchmates na nag-i-invite sa akin sa church nila. So talagang kahit naman nakaranas ako ng strict na pag-aalaga sa akin, na-enjoy ko naman yung during college and high school ko. Iba kasi talaga yung pagdidisiplina dati sa mga 90s pababa dyan, o diba? Alam niya yan. So, sino yung nakaka-relate dyan na saka hindi magpapaalam, then bahala na pag-uwi. Tapos yung pag malapit ka na sa pintuan, kabadong-kabado ka na. For sure may mga ka-Gen-Z dyan, ginagawa yan o nagagawa yan. But hindi ko naman po tinatolerate o sinasabing okay po yan o gayahin nyo po ko as long as ang parents nyo ay either mga guardian natin ay iba-iba naman yung pag-aalaga at pagdidisiplina sa atin. So kung paano nyo po i-take advantage yung kanilang pag-aalaga at pagmamahal sa'yo. Siyempre hindi naman agad-agad na kung teenager pa, emotional pa tayo niya na naintindihan talaga na mabuti kung ano yung purpose ng ating mga parents and guardian kung bakit ganun sila ka-stricto. O diba nagpalusot pa, nag-explain pa talaga. Sa pagpapatuloy mga ka-Gen-Z Moms ay maya-maya lang din ay may ibabahagi ko sa inyo yung isa kong pinasukan na school kung saan ang mga teacher is mga pare, mga madre. Ito ang Assumption College School. Kung mapapansin nyo naman mga Gen-Z Moms na mataas talaga ang lugar ng Bulacan. At syempre, ang common na kagandahan na nga naman talaga sa probinsya, dahil probinsya pa rin naman talaga itong Bulacan, is mapuno at malawak pa rin yung palayan. Papunta na rin tayo ng sample na itong mga ka-Gen-Z Moms na kung saan bawat daanan at lugar or mga building na nakikita nyo is talaga madalas kong daanan sa paglalakad or pagkukommute. Dito doon mga ka-Gen-Z Moms, madadaanan natin yung hospital. Hospital pa rin naman ngayon, but yung dating building na matagal na doon sa hospital na yon ay tinibag na dahil ginawang parkingan. So, yung hospital na yon ay memorable sa akin dahil dyan yung first time akong na-confine nung mga grade school ako noon dahil sa pagtatae at pagsusuka. Then si lolo noon na first sugod namin sa kanya nung na-epilepsy siya and medyo tinamaan ng ulo, nagdudugo yung kanyang bandang ulo, ay ako yung naghatid dyan sa kanya. So ngayon, ito na yung bagong hospital ng lungsod ng San Jose del Monte na mas pinalawak pa at pinaganda. Mas organized na yung mga pasyente doon sa loob na hindi tulad ng dati na pagpunta mo pa lang, pagpasok mo pa lang, dahil sa sobrang luma na siguro ng building at konti pa lang yung capacity noon is nakakatakot na pag pumasok. At kasunod nga nito yung daanan din papuntang pinakapalengke na tinatawag ngang sample. So kasunod ng sample yung memorable din sa akin na building na naabutan ko naman na during college time ko is yung Victory Mall building. O, sino ulit yung nakaka-relate na para kapag meron kayong panggala ng mga classmate mo o barkada, titipirin mo yung pamasahe o baon mo. So, mas more lakad kayo para may pagkain kayo habang naglalakad at nag-uusap or nagkukwento. Ginabi na nga ako papuntang after ng sample is Area E kung saan papunta talaga ako ng Faith Chapel dahil doon nga nakaburol ang aking lolo. Pababa na rin ako malapit sa aming church o sa mismong tapat ng aming
Church, saan ako nagkaroon o namulat sa paglilingkod sa Panginoon, ang Sapang Palay Church Adventist Family, na miss ko na. Ito nga, nakababa na ako, mga ka-Jancy Momshi. So, ito na nga yung Sapang Palay Church Adventist na wala. May napansin akong bago sa tapat niya. So, napansin ko na may tao sa loob, kaya dumiretso naman na ako papuntang Faith Chapel na medyo malayo-layo pa lang lakaran. But, naisipan kong maglakad kasi ito, pag mo tapusin ang video na to, mga ka-Jancy Moms, please go and share this video. Thank you. Ang church na to, na Catholic Church, is madalas naming simbahan nung nasa Colegio de San Gabriel Arcangel ako, nung college ulit, dahil lumipat nga ako sa another school, which is it's a must ang pagsimba. So no choice ako, kahit Catholic Church yon, dahil kasama yun sa grades or attendance. Naman talagang pinush ko ang araw na ito at pag-vlog na ito dahil nga daming memory na gusto kong balikan, alalahanin, na kung pwede nga lang kung may makita akong familiar face ay talagang mas tuwa ko, syempre. At dito nga sa pababang ito, yung may mga ilang eskinita o lugar na papunta sa mga madalas naming tambayan ng mga classmate namin sa tuwing gumagawa kami ng mga project, thesis, at nagpa-practice. O, sinulit nakaka-relate dito na kapag sa tuwing yung pinagpupuntahan yung bahay ay bahay ng crush mo, hindi naman sa papansin ba effort na maayos ka tignan, maganda ka today, and alam mo yon, lahat bawat ng kilos mo is parang ginagawa mong maganda sa paningin ng, lalo na syempre dun sa crush mo. But anyway, mga ka-Jancy Moms, bago pa tayo lumayo, at ito na nga ay parating na ako sa Faith Chapel sa harap ng trade school. So hanggang dito na lang muna, mga ka-Jancy Moms. Abangan po ang part 2 sa Bulacan. Salamat!